Ito ang sinasabi ko mga kaibigan, no? Nakakalungkot to para sa kampo ng mga kadiliman. Kampo ni Sara Duterte. So lumabas po yung approval and trust rating ng ating mga politiko ngayon lang pong October, no? Ito po ay ginanap noong September o kinuha ng September 4 to 7, 2024. So ang resulta po mas mataas po ang approval rate ng ating PBBM at against dito kay Sara Duterte, no? Ang ating pong presidente ay nakakuha ng 66% approval and 69% trust rating. And ang ating vice presidente ay nakakuha ng 52% at 57% trust rating. Saan po ba kinuha to? Paano nasabi, no? Meron po tayo dito ang detalye ng kanilang rating kung paano po ito kinuha. Andito po yan per area, no? Nandito, pero hindi na natin discuss yan. Tingnan na lang natin itong sa survey nila per performance rating. Itong performance rating ang tignan natin, no? Itong performance rating niya from July, itong si PBBM is 68% against September na 66. So nag-negative 2 po ang ating presidente sa bagong rating na to. But the vice president is currently 52%, no? Compared sa rating niya noong July na 60%, no? So sa makatwid po, nag-negative 8. Diyos ko, napakalaki po nito, no? Negative 8% po ang kanyang performance rating. So di hamak na mas malaki kay PBBM. So sabi nga nila, ang 3% rating tanggap na totoong yan talaga ang totoong rating, no? Kumbaga makatotohanan. So pag negative 2, medyo hindi yan makatotohanan. So negative 2 dito si PBBM, medyo questionable yan, no? Pero kapag sinabi nating negative 8, so sobrang makatotohanan po ito, no? Ibig sabihin po talaga lumagapak po itong si Sara Duterte sa kanyang rating nitong September. So ano nga bang nangyari? Bakit ganito yung rating na to, no? Meron ba tong connection, no? Meron ba tong connection sa mga sinabi niya noong nakaraan? Paano ba yung mga sinabi niya, no? Naalala niyo ba yung nagpa-press ko ng ating vice presidente, no? Na sinabi niya hindi raw marunong ang ating presidente na mag-handle ng ating bansa. Binigyan niya pa ng rate ang ating pangulo. Alam niyo ba kung anong rate ng pangulo na binigay niya? 1/10. Grabe, ano? Kung ikaw vice presidente, masasabi mo ba yan sa iyong presidente, no? Ang mga ganyang bagay. I think ito yung nagpabagsak po kay Sara Duterte sa kanyang trust and approval rating ngayong Oktubre. Pero kinuha po yan ng September. Ano pa sinabi niya? Meron pa siyang statement na medyo kakatwa or medyo morbid, kumbaga, no? About sa ama ng ating Pangulo ng bansa o si Apo Lakay, no? Sinabi niya na huhukayin niya. Yun siguro, medyo, I think isa rin yun, no? Kasi napaka talaga no? Hindi niya iniisip na ang implikasyon niyan magmamanifesto, no? Sa mga katulad nito, no? Na approval rating na inilabas ng Okta. Ano? At hindi ito katanggap-tanggap, especially syempre para sa mga loyalista at nagtitiwala sa ating mahal na Pangulo. Paano yan ngayon, Madam Sara? No, hindi ho maganda yung ganitong record, bilang isa sa pangalawang pangulo ng ating bansa at nag-i-aim na tumakbo sa darating na presidential election ng taong 2028. So kahit na malayo pa yan, parang sa tingin ko ang mga nasabi ni Sara Duterte na statement nitong nakaraan press con niya, hindi makakalimutan, no?
hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi siya lang yung gumawa ng ganon. Siya lang yung nagsalita ng gano'n, no? Sa history, no? Sa history ng Pilipinas, sa isang vice presidente, meron ba kayo nakitang vice presidente na umasta at nagsalita ng mga ganung nakakatakot, no? Makalagim-lagim ng mga pananalita? Akalain mo ba naman sabihin mo, huhukayin mo ang bangkay ng dating Pangulo ng Pilipinas sa si Apo Lakay at itatapon mo sa West Philippine Sea? One of these days, sabi pa nga mayroon pa siya sinabing one of these days. Pero nangyari ba? Hindi, 'di ba? Well, ugali naman 'yan, no? Parang papansin niyo, mahilig kasi ang mga Duterte sa ganyan. Nasasabihin nila pero hindi naman nila gagawin. O baka naman pinalampas mo lang ang undas. Pero hindi na mangyayari yan. Babantayan ng mga loyalista yung puntod ng ating Apo Lakay, 'di ba? So yan mga kaibigan, no? Ang isa sa naging dahilan, yung main, no, na dahilan kaya makapangyarihan ng salita at nakakamatay at nakakabuhay, kumbaga. So sa part na yan, sa isyong ito, no, nakaapekto, malaking effect sa rating ng ating vice presidente na si Inday Sara. Okay? So kailangan talaga kasi mag-ingat-ingat, no? Mag-ingat-ingat po tayo sa mga sinasabi natin dahil talagang pababagsakin, no? Pababagsakin ka ng mga sinasabi mo, no? Especially yung mga bagay na sinambit ng ating vice presidente. Okay? So, kahapon, mga kaibigan, undas, nagpalabas ang ating mga pinuno, pangalawang matataas na pinuno ng sulat, no? Mensahe para sa undas. At nabasa ko yung dalawa. So, pinagkumpara ko. Kasi sa sulat pa lang, malalaman na natin no? Kung paano gumawa ng magandang mensahe para sa ating bayan. Kung akma ba? Kung ano ang meron sa panahon na yon o hindi. So, ipagkumpara lang natin mga kaibigan. So, titignan natin kung sino bang professional, marunong o hindi. Alright? Tignan natin. Unahin natin kay BP Sara. Ito. Basahin natin, babasahin ko sa inyo. Sabihin ninyo kung tama ba na sabihin ito ng isang pangalawang pinuno ng bansa. Kasulat pa lang na inaalay sa kung ano ang meron sa panahon ngayon katulad ng undas. Okay, tignan natin. Okay? Basahin natin. Ito. Sabi niya dito, mensahe. Office of the Vice President, mensahe para sa undas 2024. Maging puso sana ng ating pagdiriwang ang undas, ang kahalagahan ng mga santo sa ating paniniwala at ang pag-aalala natin sa pumanaw nating mahal sa buhay. Which, correct naman, no? First paragraph, pangalawang paragraph. Sa ating mga pagtitipon ay ipagdadasal natin ang maluwalhating kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at aral na pinamana nila sa atin. Okay, maayos. Pangalawang paragraph. Pangatlo, alalahanin din natin ang kabanalan ng mga santo. Okay? Pang-apat, idulog natin sa kanila ang ating mga pangamba at panalangin. Itong itong huling paragraph lang yung medyo na-disappoint lang ako. Kasi dapat, pag mga ganitong undas naman, dapat break naman. Inday Sara. Dapat break naman po tayo sa mga pagtuligsa, ang pagpaparinig o ano man yan, pampolitik. Dapat nakapokus tayo sa undas, no? Ito sabi niya, pakinggan niyo. Sama-sama rin nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap ng mga hamon ng kasamaan, katiwalian at mga pansariling interes para sa yaman at kapangyarihan. My goodness. Undas, anong kinalaman ng mga yumao dyan? Diba? Anong connect niyan? Diba yung sinasabi ko? Sa paggawa pa lang ng sulat, no? Hindi ka na po pwede madam. Hindi ka na po pwede. Dapat nakataon lang yan, no? Sa spirito ng kung ano man ang pinagdiriwang ng ating bansa. Huwag niyo pong haluan ng mga ganito. So medyo hindi halata, no? Hindi halata, pero kung uunawain mo, may bahid politika na naman, no? Dahil ba sa mensahe ito para sa ating mga Pilipino
pinapaalala mo kung sakaling merong makabasa niyan na ang ating gobyerno ngayon anong nilagay mo? Kasamaan, katiwalian at mga pansariling interes, no? Para sa yaman at kapangyarihan. No? Kahit one time lang, no? Maging professional po tayo. Para sa akin, hindi po pwede yung ganito no? Na dapat sa simpleng sulat lang bilang isang presidente. 'Di ba sabi mo, hindi po tama na maging presidente or binigyan mo pa siya ng 1/10 na rating. 'Di ba? Ay, dapat hindi ganito. Dapat maayos po, 'di ba? Professional, kumbaga. May bagsak 'yan. Okay, tignan natin naman itong kay PBBM, no? Tignan natin ito sulat ni PBBM para sa ating well, English. Pero makikita natin, maunawaan natin ito dahil sa napakababaw lang naman Sabi niya dito, first paragraph, I join all Filipino Catholics in the Philippines and around the world in observing All Saints Day and All Souls Day. Catholics because sa pagkakalam ko, Katoliko lang naman din kasi ang nangunguna o nag-originate ng ganito. Okay? Saan nila galing to sabi niya dito sa pangalawa, today we remember those who paved the way of our present prosperity through their example of faith and love for others. Is it a time? It is a time for our reflection by which we recall the deceased faithful who led lives of honor, sacrifice, and service. Okay, this is a opportune moment to fortify our bond for the betterment of our spiritual life. Not only with the divine but also with one another. It reminds us as striving towards those virtues that have defined the saints with their extraordinary compassion, kindness, and humility. Let us spend this time with our families and loved ones to visit their resting places, offer our heartfelt prayers for them, and express deep gratitude for their impact on our lives. Diba? Connected. So, hindi nalalayo. Kumbaga nakapokus sa mga taong umaalala sa mga yumaong mahal sa buhay. Pinaalalahanan, no? Na alalahanin ang mga mahal natin sa buhay, no? Alalahanin yung mga magagandang bagay at share sa ating mga nabubuhay pa. Alright? Connected. Maganda. No, maganda yung paragraph na to. So, isusunod kaya. Sabi dito, may this remind us the values that shall endure through us as a nation. Faith, resilience, and hope. Reflecting our journey in this world, let us strive to live with love and compassion for others, ever seeking the common good. Just the saints and our loved ones did in their time. Okay? Tapos yung panghuli, sabi niya, let this day of memorial kindle us to be better persons, better Filipinos, and better stewards of our beloved nation. Signed by Ferdinand R. Marcos Jr. May narinig ka bang politika dito? Wala. Diba? May narinig ka bang panunumbat? Wala. Walang hatred? Wala. Wala akong nakitang kahit na. Ibig sabihin, napaka-flawless ng pagkakagawa ng letter, no? At walang bahid sama ng loob katulad ng letter mo. No, madam? Kasi katulad yan sa letter pa lang, nakalungkot, no? Ang galing natin tumira ng ibang tao pero hindi natin alintana yung mga ginagawa natin o mga sinusulat natin, mga sinasabi natin, no? Dapat siguro tumingin muna tayo sa salamin natin, no? Bago tayo tumira ng ibang tao. So yun lang, kaya I think tama yung yung research, no? O yung survey. Mahirap yan ganyan, malaki ang impact, no? Sa pagiging natin, politiko natin sa survey na yan. Ibig sabihin, taong bayan na nagre-rate sa atin. Anong nakikita nila? So, hindi ba masakit sa part mo yun, madam? So, yun lang. At marami pa sana akong sasabihin, pero mamaya na lang, gagawa ulit tayo ng bagong topic, no? About dito sa ating politika. About sa politika dito sa ating bansa. So, yun lang. Thank you for watching.
Bush!